Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoys. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa, no? So, ang video to ay mula na naman kay Boss Balita TV. So, meron itong pamagat na OMG, pinakita na grabe, PBBM, binulgar, suspendido si VP Sara Duterte, sinibak sa puwesto. So, yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction. Ano? So, tingnan natin kung ano yung nakapaloob sa video to and then kayo na lang din bahalang humusga. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoys. Sa mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, OMG, pinakita na grabe PBBM, binulgar, suspendido, VP Sara Duterte, sinibak sa puwesto. So, Boss Balita TV, Pilipinoys, like, comment, share, subscribe. Start. On sa 20 pesos na bigas. Maybe just get your reaction on the statement made by VP Sara. Ito na exciting to kasi about to sa usaping bigas 20 pesos. Ano, tingnan natin. Ma'am, in relation doon sa 20 pesos na bigas, maybe just get your reaction on the statement made by VP Sara na this move is just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa eleksyon. Ganyan naman talaga yung yung mostly sa politika. Tapos yun nga, ginagawa naman kahit nga sa saang lugar, di ba? Bakit sa inyo ba? Sino ba? Or meron bang dyan, mga nag-aayos ng kalsada ngayon? Like, ngayon talaga, napaparating yung eleksyon, saka mag-aayos ng kalsada, di ba? So, maraming ganyan like yung iba nga, di ba? Yung namumulitika, kumakain dun sa mga palengke-palengke. Tapos ngayon, itong sa bigas thing, yun, kinokonek nila. Well, nakadepende na lang din sa tao yan kung paano niya titignan. Pero I think mostly naman talaga siguro sa mga politiko, yan yung ginagawa, di ba? So, wala. Nasa sa inyo naman talaga yan kung paano nyo yan tingnan. Doon lang daw po natin yung taong bayan. Tagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Yun lang. Po sa impeachment against Vice President Sara Duterte, nananatili po ba? Ito naman si idol ni Attorney Claire Castro. Yan din yung nakakatawa. Kasi dati, nung wala pa yung 20 peso kilo ng bigas, sobrang iniiyak nila. Yun yung gagamitin nila na butas kontra kay PBBM na, nasa na yung nangako-ngako na 20 pesos na bigas. Diba? Machuchugi na lang ako, wala pa rin. Tapos ngayon na nandyan na, wala yan. Ginagamit lang yan para sa politika. So, ano ba talaga? Yung tindig ng Pangulo na huwag pa rin pigilan yung napipintong impeachment trial sa Senado laban po kay VP Sara. Wala po sa kamay ngayon ng Pangulo ang patungkol po sa impeachment trial. Kung ano po ang magaganap dito, nasa kamay na po ito ng Senado. Wala pong kinalaman ng palasyo sa impeachment trial. Grabe si Eden, kinukonekta niya pa rin talaga. 'Di ba? Sa Pangulo yung impeachment. Like, kita naman natin na sa Congress naman yun. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Kung may man yung Pangulo dyan, bonus na lang na matanggal yung tinik niya sa lalamunan, 'di ba? Pero hindi siya yung may pakana dyan. Yung arrest nga ni FPRD, isinisi nyo pa rin kay PBBM eh. Diba? Si Trillanes, lantarang sinabi ni Trillanes na dapat ito, managot kayo, kahit yung mga anak nyo. Diba? Tapos ngayon, isisisi nyo sa Pangulo. Like, favorite nyo talagang atakihin yung Pangulo. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, President BBM, pinakita na ang ebidensya ni Pangulong Bongbong Marcos, ibinulgar na si VP Sara. Ayon sa nakalap nating impormasyon, dapat nang i-impeach at isuspendido, sibakin dapat sa pwesto ni PBBM, si Vice President VP Sara. Matapos mga nasa 50-50 pa nga yung impeachment, diba? Sayang mangkontra pa rin siya sa 20 na per kilo ginawang presyo ni BBM sa bigas. Grabe si President BBM, pinakita na ang ebidensya ni Pangulong Bongbong Marcos, ibinulgar na si VP Sara. Tara panoorin natin. Yusek, meron po ba tayong timeline tungkol doon sa kung kailan natin ipakakalat sa iba pang bahagi ng bansa yung 20 pesos na kada kilo ng bigas after ng Visayas? Okay, inaayos pa po ang mga maaaring issues tungkol sa logistics, pero ito po ay ipapatupad po talaga nationwide. At hindi lamang po ito ang naisip. Ipapatupad nationwide. So nationwide yung iiyak niyan. Diba? Umiiyak na nga sila na nasa Visayas pa lang eh. Actually, magulo nga eh. Kasi, inaalmahan talaga nila yung 20 pesos kilo na bigas. Pero nung time pa naman na hindi pa nangyayari, sobrang pinaghahanap nila. Tapos ngayon na nandyan na, diba? Kasi,
Siyempre, yung 20 kilo na bigas na yan, sinabi lang naman ni PBBM na pangarap niya na magkaroon ng ganyan. 'Di ba? So, hindi naman talaga siya totally nangako. Ngayon, hinanap-hanap nila. Tapos ngayon na nandyan na yung 20 pesos kilo ng bigas, biglang iniiyakan nyo, ay, wala yan. Pang ano lang yan? Front lang yan. Like, wala. Ewan ko, may mahanap lang talaga eh. At aspirasyon ng ating Pangulo. At sa susunod pong taon, naisin po natin na mabigyan po ng sapat na pondo nang hindi na rin po kakailanganin ang anumang tulong mula sa LGUs. So, yan po ay bibigyan po ng pondo para po maibsan po talaga ang kahirapan sa pagbili po ng napakamahal na bigas. Sa gang direktiba ni Pangulong Marcos, masustain ito hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. Anong assurance natin sa mamamayan na masusustain ito hanggang 2028? Muli, sasabihin natin, ito po yung aspirasyon. Well, kung gusto nyo lang naman na ma-sustain yan, simple lang. 'Di ba? Humanap kayo ng next president na ayon sa pinaggagawa ng Pangulo ngayon. Kasi kung hindi, wala. Hanggang sa term lang talaga ni PBBM yan. 'Di ba? Actually, nasa taong bayan naman yan eh. Ng Pangulo na maipatupad po ito hanggang sa 2028. Mabibigyan po ito ng tamang pag-aaral at tamang budget po. Yan po ay talaga pong nanaisin ng Pangulo na maipatupad. I believe, Yusek, hindi lang ito dapat effort ng national government eh. Pati LGU, sabi kahapon ni Secretary Francis Teo Laurel, kinakailangan may effort din ng LGU. Meron bang participation ng LGU doon sa aspeto ng pagbibigay ng subsidiya? Kasi I believe ang Cebu yata, meron silang tulong na subsidiya para dito sa effort na ito. Opo, kaya po naging pilot area po ang Visayas areas because nauna po na nagbigay ng kanilang pagbigay ng kanilang anunsyo na sila rin ay magkikipag-cooperate. Nauna silang magsabi na sila ay makikipag-cooperate para po makatulong din po sa naisin ng Pangulo, ng pamahalaan, ng gobyerno na mabagyan po ang ating mga kababayan ng bigas sa murang halaga sa 20 pesos kada kilo. At sa susunod nga pong taon ay mas nanaisin po ng Pangulo na ito po ay sagutin na ng national government. Pero kung meron pa po talaga ng mga LGUs na makikipag-cooperate pa po at kaya po nilang makapagbigay ng subsidiya, ito po ay tatanggapin pa rin po natin. Malaking tulong po iyon. One last hearing na lang, Yusek. Saan ma-avail ng ating mga kababayan yung murang bigas? Bukod sa inaasahan natin sa Kadiwa, saan pa? I think nasa Visayas pa lang siya, 'di ba? So, swerte ng mga taga Visayas Visayas lang sa kalam. Since ito po ay mayroong cooperation mula sa LGUs, magbibigay din po ng sariling guidelines sa mga LGUs kung saan po nila ito maaaring ibenta. Maaari po sa kanilang palengke, sa mga authorized outlets ng LGUs, maaari sa kanilang mga empleyado. Ito po ay magiging depende po sa magiging guidelines po ng LGUs. Pero sa mga kadiwa po ay mapero. Tapos sa Facebook naman, syempre yung mga basher, 'di ba? Pinag-aano naman nila na ano ba 'yan, yung 20 pesos naman na 'yan is hindi naman masarap 'yan. Anak ng teteng 20 pesos na nga lang, hinahanap mo pa yung primera klase na bigas. Tao talaga, no? Salamat po, Yusek. Ana Badjo, GMA News Online. Good morning po, Yusek. Ma'am, in relation doon sa 20 pesos na bigas, may we just get your reaction on the statement made by VP Sara na this move is just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa eleksyon. Actually, sobrang nga talaga nila eh. Yung mga ganyan ba na election. Of course, magiging ganyan talaga yung labas niya kahit na hindi niya man rekta na ganyan talaga yung plano niya, di ba? Kumbaga parang benefits din sa kanila yan. Kasi syempre, kapag ka-eleksyon naman, pinaghahanap nyo, di ba? May mga hinahanap kayo na yun nga, hindi na-sustain ng administrasyon. Kasi, gusto nyong siraan yung administrasyon, yan yung ginagamit nyo na, nasa na to. Tapos ngayon, kung ibibigay na sa inyo, umiiyak pa rin kayo. Di ba? Ewan. Pudo lang daw po natin yung taong bayan. Unang-una po, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo. Bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, uulitin natin. Ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Nako. Noon pa po ito. Pero ngayon po nagsasumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo. Actually, di mo rin talaga siya pwedeng na bakit ngayon lang. Men, 3 years pa Tapos, yun nga, nung mga nakarang araw, narinig naman natin, di ba? Na si Villar pa nga yung inano ni Ma'am Castro
Na, si Cynthia Villar, siya yung nagano ng tarification ata yun, something like that. Correct me if I'm wrong. 'Di ba? So may pumipigil. 'Di ba? Tapos ngayon, okay, action na natin to. 'Di ba? Kasi pinaghahanap nila eh. Di kagaya sa kabila, kapag hahanapin mo yung mga pinagsasasabi nila dati, wala, never talaga nilang ibibigay. Like for example, nung sinabi ni Bato na, go on Trillanes, kahit samahan mo pa yung ICC, never mangyayari yan. Kasi kapag may warrant na yung ICC dito, wala na, hindi mo talaga makahaginap si Bato. Diba? Magtatago talaga yan. Matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Pero ma'am, Okay lang sana kung yung crab mentality nila is, di ba, sila lang yung tatamaan. Kaso, idadamay nila yung taong bayan or yung mga supporters nila eh. So, nakakainis. why did the government choose Visayas po? Kasi yung isa rin niyang sinasabi, given na vote-rich region yung Visayas, kaya ito raw yung pinili. Ano po yung basehan ng government kung bakit Visayas? Unang-una po, na sabi po sa atin ni Secretary Kiko Laurel, na kaya po Visayas, unang-una po, maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar at sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Kaya po nauna po ang Visayas areas. Ito rin po ay pinatotohanan po. Sa Visayas kasi, hindi ko makain ng mga tao dito ng 'di ba? Gusto nila ng mga masasarap na rice or may kumaga afford din nila. Parang well, no offense or parang memes lang ba na kapag yung Maynila daw, 'di ba? Binabagyo sila. Automatic daw nga agad sa gobyerno. Unlike daw sa Visayas na kapag binabagyo, todo kayod, 'di ba? Like sariling sikap talaga. 'Di ba? Kanya-kanyang kayod. Though may mga mangilan-ngilan na umaasa sa mga rasyon or whatsoever, pero hindi mo talaga gaanong makikita sa Visayas na nagrereklamo talaga na nasa na yung ayuda, nasa na yung pagkain, nasa na yung rasyon or whatsoever. 'Di ba? Well, sa inyo, kung ano masasabi nyo, comment nyo na lang din sa baba. Ni Governor Gwen Garcia. So bakit naman po natin haharangin ang magandang adhikain na ito, ang magandang goal na ito ng Pangulo na makapagbigay ng murang bigas at sa pangunguna po ito sa Visayas areas. Huwag po natin harangin, huwag po natin pagbawalan yung mga taong bayan na bumili ng murang bigas. Ito po ay muli para sa taong bayan, huwag natin mahayaang magutom ang taong bayan. Hindi porkit po mura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Liliwanagin diba? lamang po natin. Ganyan ka close-minded sila. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. So wag po nating maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kapag po sinabi, ninuman, na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA, sa ating gobyerno. So, Actually, ganyan kasi yan kapag ka nasa average ka, 'di ba? So syempre, di mo talaga maatim na kainin yan kasi kung afford mo naman yung mga mamahaling bigas, 'di ba? Yun talaga yung bibilhin mo. Pero syempre, kung wala kang pera, 'di ba? Like wala kang trabaho or whatsoever, yung iba kasi umaasa na nga lang sa ayuda or sa mga rasyon-rasyon. Sila pa yung nagrereklamo, naghahanap pa ng masarap. 'Di ba? Like yung iba kapag for example, yung relief, ba yan, sardinas at noodles, 'di ba? So something like that ba, reklamo imbis na tanggapin na lang, temporary lang naman yan 'di ba? At least may pantawid man lang ba. Anong gusto nyo? Lechon baboy kada araw, 'di ba? Tapos sa relief, di masya-short kayo sa stock niyan, 'di ba? Yun lang naman Pero I think hindi naman lahat talaga. Yung iba lang talaga na nagrereklamo, tapos especially right now na grabe kainit ng politika. huwag po nating hayaan dahil ang bigas po na ito ay talagang nabibili na po. Marami na pong bumili ng bigas na ito sa halagang 33 pesos. Same po, parehong bigas po ang ibebenta. At ang sabi nga po natin dito, kung sinasabi po niya na huwag magpabudol, tama po na huwag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito at masabotahin ng mga fake news peddlers, magpanggap na buyers at ipapakitang hindi maganda
ang bigas. Tandaan natin, ito pong bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos ay yung parehong bigas na ibinebenta sa halagang 33 pesos. Ma'am, last na lang po on my part. Ma'am, paano po yung budget nito? Kumbaga parang nag-decrease lang yung yung price. Sufficient naman po ba para ma-sustain? And kasi tinatarget natin na hanggang 2028 na rin po yung implementation. Sa ngayon po ay aabot po at ang nais po ng Pangulo para sa susunod na taon ay mabigyan po ng budget ang programang ito para sa taong bayan. Thank you, ma'am. Follow-up question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am. Ma'am, yung 20 pesos po, this was a campaign promise of the President. Pero bakit ngayon lang po ito nasimulan? Unang-una po, sa budget po, hindi po agad kinaya or masasabi natin na pinag-aralan kung paano ito mapapatupad. Tama, yung tao kasi kapag ka ipinangako, agad hinahanap Tapos yun nga, syempre may mga politiko din kasi na parang i-epal dyan. So, di mo talaga siya basta-basta makukuha agad. 'Di ba? Kayo nga dati nung nag-fail yung pangako ni SPRRD na tapos na yung drugs within 6 months, binigyan nyo nga siya ng palugit, 'di ba? Hanggang sa natapos na lang yung termino niya, hindi pa rin nawala yung drugs sa Pilipinas. 'Di ba? Bakit nawala ba? Hindi naman nawawala yung drugs eh. 'Di ba? Kumbaga parang wala lang, patago lang ng patago, 'di ba? Pero meron pa rin. Ngayon po, na kinakaya po natin, hindi po ba dapat mas magpunyagi tayo? At kumbaga ay sabihin natin isang tagumpay ito ng pamahalaan para sa taong bayan. Huwag po tayo magpaka-negatibo. Huwag po nating tignan na hindi maganda at sinasabing pamumulitika po ito. Sabi nga natin, noon pa po ito aspirasyon. So, tama, at least na lang umabot siya ng nasa 3 years lang. Kesa naman sa, for example, 2028. 'Di ba? Patapos na yung term ni PBBM, tsaka doon pa lang magti-20 pesos yung bigas. Kahit siguro ako, questionin ko 'yun. 'Di ba? Pero kung yung midterm pa lang, pwede pa 'yun. 'Di ba? Or nakadepende na lang din talaga. Kasi syempre sa mata ng mga bashers or sa mga DDS, wala talaga. Hindi talaga nila palulusutin 'yan. Natupad. Maganda lamang po siguro nagkataon dahil ang Visayas areas ay nakipag-cooperate. At sabi nga natin, ang mga taong itim ang tingin sa kanilang paligid ay mukhang hindi makakakita talaga ng liwanag. Hala. Grabe si Madam Castro, binanatan pa rin yung itim. Sasabi niya, syempre yung iba, itim na yung paningin dyan. Hindi talaga nila makikita tong mga ganitong liwanag. So, I think hanggang dito na lang muna tapusin muna natin dito. Tapos dugtungan na lang natin or gawa na lang natin to ng part 2 kasi may lakad pa tayo. So, pasensya na. So, hanggang dito na lang muna. So, bago natin tapusin to, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoises. So, mga kanoisi, subscribe. So, again, ang video to ay Boss Balita TV, original video link in the description box below. So, narinig nyo naman yun, yung sinabi ni Bibi Sara na baka pambubudol na naman daw yan. So, wala talaga hindi mo talaga sila or hindi mo talaga maano sa isipan nila, 'di ba, na yung bigas na 20 pesos nung wala pa siya. Sinasabi nila, nabudol kayo sa 20 pesos na bigas, binubudol lang kayo, 'di ba? Though ginagawa naman ng paraan ng gobyerno 'yan. It's just sobrang tight lang talaga or may mga pinag-aano pa sila. Kasi for example, nung sinabi nga ni Attorney Clark Castro na parang mayroong humahad lang, 'di ba? Merong nagpasa ng tapos humad lang or way of hinadlangan, something like that. 'Di ba? Tapos ngayon, syempre sabi nila dati, binudol kayo ng 20 pesos na bigas. Tapos ngayon na nandyan na yung 20 pesos na bigas, binudol pa rin. Di nyo na lang aminin na wala ayaw nyo talagang makakita ng magandang ginagawa ng gobyerno. Actually, ako dati, yung sa Dolomite Beach, di ba? Isa din ako sa nag-protect nun kasi syempre dati, parang yung taong bayan, since I think meron ng COVID dati or pandemic ata yun. Tapos, di ba, sabi nila na tawag dyan, bakit inuuna daw yung Dolomite? Bakit hindi na lang daw iayuda yung pera? Like, ako din dati, pagtanto ko ba, hindi naman pwedeng lahat na lang ng pera ng bansa is iayuda lahat. Di ba? Meron din tayong dapat gawin sa bansa natin. Di ba? Like, iayusin. Kasi may yung mga pera naman na nakukuha ng Pilipinas is hindi naman talaga siya intended lang sa mga ayuda. Di ba?
Kasi kung ibubuhos na lang natin sa kung saan mang ano yan, edi yung ekonomiya ng bansa natin or yung bansa natin, walang pagbabago. Kaya isa din ako sa parang, ano ba yan, pati itong sa Dolomite Beach, something like that, binibira nila. 'Di ba? Hindi na lang anuhin. So, bakit ba binibira? Kasi yun nga, hater talaga sila ng Pangulo. 'Di ba? That time, 'di ba? So, wala naman akong problema doon kasi syempre, proyekto nga yun para sa bansa, 'di ba? Kaysa naman makita natin puro basura. 'Di ba? Sabi nga nila, nung puro pa basura, ang dumi naman dito, wala bang nakapag-ayos dito? Tapos nung inayos naman, nagrereklamo pa rin. Yan yung hindi ko naiintindihan. 'Di ba? Na parang nakakainis naman talaga. Same lang din dito, since sila nga yung pinupuna dati, tapos nonchalant lang sila. Ngayon naman, nung pinangako na hindi nga pinangako pangarap nga lang, 'di ba? Pinangarap ng Pangulo na magkaroon ng 20 pesos kilo na bigas. Tapos ngayon, wala, nabudol kayo. Wala pang 20 pesos. Nasaan ang 20 pesos? Nasaan 20 pesos? Tapos ngayon, na binigay na yung 20 pesos, nabudol pa rin. 'Di ba? So, alam niyo yung ganyang mindset na nasa puso na talaga nila ba? Na, kahit anong gawin ng Pangulo, hindi natin i-appreciate yan. It's so sad lang din kasi nanggaling mismo sa Vice President. Imbis na sabihin niya lang yung mga supporters niya, di ba? Kasi hindi naman lahat ng supporters ni BP Sara mayayaman. Hindi lahat ng mga supporters ni BP Sara average, di ba? Yung iba, nasa laylayan talaga. Mga mahihirap din. Di ba? Actually, sa sobrang hirap nga ng mga yan, umaasa yan sa mga ayuda, pero nakakapag-cellphone pa, nakakapag-load pa. Di ba? Imbis ibili na lang ng bigas yung pera nila, ipinanglulod pa para lang makisawsaw dito sa politika. 'Di ba? Makibangayan dito sa politika. So, hindi mo talaga masasabi totally na mahihirap yung iba dyan. 'Di ba? Pero yun nga, sana ba, imbes ang sabihin ni BP Sara, oy, mga supporters natin dito, mga mamamayang Pilipino, bumili na lang kayo ng bigas. 'Di ba? Para sa inyo din yan. 'Di ba? Huwag nang maging bitter kasi in the end of the day, something like that. Para sa taong bayan pa rin yan. 'Di ba? Masyado kasing inuuna nila yung hatred nila. So, yan lang naman mga kanoisiso kayo na masasabi nyo dyan sa 20 pesos kilo na bigas na yan. Na-appreciate nyo ba yan? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video ito ay mula kay Boss Balita TV. So yeah, original video link in the description box below. Tapos syempre, Pilipinoisie. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Pilipinoisie is out. Ewan ko baka narinig na naman yung ng ilong natin kasi sobrang rush ng time. But anyways, like, comment, share, subscribe. Pilipinoisie is out.